Nagmakaawa siya. Ang lalaking minsang nagpahamak sa akin, ang mayabang na manager na nagdeni sa bakasyon ko, nagmakaawa siya sa harap ko ngayon. Ang kanyang dating matigas at mayabang na boses ay nagiging pabulong na lang habang nakatungo siya. Hinihiling niya sa akin na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ang hindi niya alam, ang lugar na kinalalagyan niya ngayon ay pag-aari ko. Ang mga taong nagtatrabaho rito, ang mga taong pinagpapawisan sa bawat sulok ng resort na ito, ay nasa ilalim ng aking utos. Habang nakatitig ako sa kanyang desperadong mukha, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng paghihiganti at awa, pero mas nangingibabaw ang matamis na lasa ng tagumpay. Ito ang kwento kung paano ang isang simpleng vacation leave ay naging sandata ko laban sa isang lalaking inakala niyang mas malaki siya kaysa sa akin. Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Ibinigay sa akin ng Diyos ang lahat, ang pamilyang sumusuporta, ang kakayahang mag-isip ng malikhaing disenyo, at ang hitsura na kadalasang pinagmumulan ng inggit. Nasanay na akong makarinig ng mga bulungan, ng mga papuri, pero sa lahat ng ito, gusto kong mapatunayan na hindi lang ako isang magandang mukha. Gusto kong maging isang magaling na propesyonal na hindi ako umaasa sa aking pisikal na anyo para umasenso. Simula pa noong bata ako, pangarap ko ng maging isang arkitekto. Mahilig akong mag-sketch ng mga bahay, mag-imagine ng mga gusali na puno ng buhay at kwento. Kaya naman, nang magtrabaho ako bilang isang lead designer sa isang sikat na architectural firm, pakiramdam ko ay nasa tugatog na ako ng aking pangarap. Ang bawat drawing, bawat blueprint, at bawat 3D model ay ang aking mundo. Nagtatrabaho ako ng tahimik at masaya. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. Ang pakiramdam na makita ang isang bahay, isang gusali, o isang resort na nabubuo mula sa mga ideyang nasa isip ko ay walang kapantay. Ang mga kasamahan ko ay kaibigan ko na rin. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para gumawa ng bago at maganda. Walang drama, walang intriga, puro trabaho lang. Ang aking buhay ay umiikot sa pagiging focused sa aking passion. Gusto kong maging matagumpay dahil sa aking talento, hindi dahil sa aking yaman o posisyon sa buhay. Mula pa noon, itinago ko na ang aking totoong pagkatao. Alam ko na ang pagiging mayaman ay hindi nagbibigay sa akin ng karapatang maging mayabang. Ang ganda ay panandalian lang. Ang talento at sipag, iyon ang tumatagal. Kaya nag-umpisa ako sa aming kumpanya bilang isang simpleng junior designer, at sa loob ng ilang taon, nakamit ko ang posisyon ko ngayon sa sarili kong pagsisikap. Akala ko, ang lahat ay perpekto, ang karera, ang buhay, ang lahat. Pero ang payapang mundo ko ay nagsimulang magbago nang pumasok sa aming kumpanya ang isang bagong manager, si Mr. Villarreal. Mula sa unang araw niya, hindi ko na agad nagustuhan ang kanyang aura. Mayabang siya at tila mayabang din ang paglalakad niya. Masasabi mong nasa kanya ang lahat, may hitsura, mukhang mayaman, may pinag-aralan, pero halata sa kanyang mga mata ang insecurity. Ang kanyang mata ay laging naghahanap ng pagpapahalaga mula sa iba, at ang kanyang ngiti ay parang laging may kasamang panlilibak. Sa mga meeting, mapapansin mong madalas siyang tumingin sa akin. Hindi papuri ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay parang tingin sa isang taong dapat na nasa bahay lang at hindi sa boardroom. Para sa kanya, ang isang tulad ko ay isang magandang aksesori lang, hindi isang profesional. Hindi niya ako kinikilala bilang isang kasamahan na may galing. Naaalala ko pa noong ipinasa ko ang aking project proposal para sa isang eco-friendly resort sa Palawan. Inilagay ko ang lahat ng aking galing at passion dito. Nang ipresent ko ito, ang lahat ay tahimik, nakikinig. Pero nang ako na ang tapos, bigla siyang nagsalita, "Miss Reyes, sa tingin ko, ang project mo ay masyadong ambitious para sa isang tulad mo. Huwag na nating aksayahin ang oras ng lahat. Ang mga simpleng disenyo ang bagay sa iyo." Humagalpak siya ng tawa na parang nakarinig siya ng isang napakagandang biro. Mayroon pang bulungan ang mga iba ko pang kasamahan na nag-agree sa sinabi niya. Ang aking mukha ay tila na freeze sa pwesto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding sakit at pagkadismaya. Simula noon, nagsimula na ang maagang paglala ng sitwasyon. Hindi siya tumitigil sa paninira at pagpapahiya sa akin sa harap ng lahat. Sa tuwing may meeting, laging may paninira siya sa mga trabaho ko. Kahit alam kong maayos naman ang trabaho ko, hahanap siya ng mali. Miss Reyes, sa tingin ko, hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ng budget. Ang mga disenyo mo ay masyadong magastos.
Huwag kang maging malikot. Huwag kang puro ganda, sabi niya habang nakatingin sa akin. Alam kong hindi lang ako ang nakakarinig, kundi ang buong team namin. Gusto niyang iparamdam sa akin na mas mababa ako kaysa sa kanya. Gusto niyang ipakita sa lahat na wala akong alam, na sa kabila ng aking ganda, isa lang akong walang kwentang empleyado. Nagsimula rin siyang mag-micromanage sa akin na hindi naman niya ginagawa sa iba. Hihingin niya ang bawat detalye ng trabaho ko, titingnan niya ang bawat linya, bawat kulay, bawat font. Sinasayang niya ang oras ko sa paggawa ng mga detalyeng alam kong hindi naman mahalaga. Ang lahat ng ito ay para lang iparamdam sa akin na kontrolado niya ako. Pinilit kong maging kalmado, pero sa loob ko ay naglalagablab ang galit. Ang mga kamay ko ay pinipisil ng mahigpit ang ballpen ko sa tuwing kaharap ko siya. Minsan, nang may nagustuhang kliyente ang isang project ko, sinabi niya na, "Maganda talaga ang mukha ni Miss Reyes, kaya siguro nagustuhan niya ang project mo," at tumawa siya kasama ang iba pang kasamahan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ito trabaho, kundi personal na. Ayaw niya lang sa akin, pero may malalim siyang galit sa isang katulad ko. Tila ba may kinikimkim siyang pait sa mga kababaihan na may kakayahan at may hitsura. Ang mga gabi ko ay hindi na payapa. Madalas akong mag-isip kung ano pa ang pwede niyang gawin sa akin. Naging maingat ako sa lahat ng aking ginagawa. Naging paranoid ako sa bawat galaw niya. Naging mabagal ang pag-asenso ng aming team dahil sa kanya. Hindi ko na alam kung saan ako dapat magsimula. Nagsimula akong mag-isip na baka dapat na akong mag-resign, pero alam kong hindi ko kayang gawin iyon. Naisip ko na kung magre-resign ako, parang sinuko ko na ang laban. Pero ang pinakamalaking insidente ay nang dumating ang oras ng aking annual 1-month vacation. Para sa amin sa kumpanya, normal na ito. Ito ang isa sa mga perks namin sa trabaho. Nag-file ako ng aking vacation leave form at ipinasa ito sa kanya. Nang makita niya ito, tiningnan niya ako ng may ngiti. May mapanlin lang siyang ngiti sa labi. "Aba, Miss Reyes, bakit ka magli-leave? Maraming trabaho ngayon. Hindi kita pwedeng pakawalan. Kailangan ka ng kumpanya," sabi niya. Alam niyang nagsisinungaling siya. Wala kaming masyadong trabaho noong mga panahong iyon. Ang totoo, gusto niya lang akong saktan. Sinubukan kong ipaliwanag na importante ang vacation na ito. "Sir, pamilya ko po ang pupuntahan ko. Importanteng makasama ko sila," sabi ko sa kanya. Pero wala siyang pakialam. "Hindi ka pwedeng mag-leave. Hindi ko i-approve ang request mo," sabi niya nang may ngiti pa rin sa labi. Nakita ko ang ngisi niya habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Parang nakikita niya ang sarili niyang mananalo. Doon ako nagalit. Umiinit ang ulo ko. Alam kong sinasabotahe niya ako. Gusto niyang ipakita sa akin na siya ang maihawak sa kapalaran ko, na siya ang boss. Akala niya, masaya siyang nakakakita ng hirap sa mukha ng isang babae na tulad ko. Pinilit kong pigilan ang sarili ko na hindi magsalita ng masama, pero nanginginig na ang buong katawan ko sa galit. Hindi ko na kinaya. Kailangan kong labanan ang lalaking ito. Kaya, kinausap ko ang aming EUC, pero mukhang walang nagagawa ang EUC laban sa kanya. Ang lahat ng tao sa kumpanya ay takot sa kanya. Wala akong nagawa kundi umalis sa opisina ng araw na iyon. Hindi ko na alam kung saan ako dapat magsimula. Nagsimula akong mag-isip na baka dapat na akong mag-resign, pero alam kong hindi ko kayang gawin iyon. Hindi ako magsusuko sa lalaking ito. Pero habang nasa bahay ako at nag-iisip, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa isang kilalang numero. Ang aming CEO, si Mr. Ramirez, ang tumatawag. Siya ay malapit sa pamilya namin at kaibigan ng tatay ko. Nagulat ako na tumawag siya sa akin. Hindi naman siya tumatawag para sa mga simpleng bagay. Alam ko na may kinalaman ito sa nangyari sa akin. "Amanda, nakita ko ang vacation leave request mo. Nakita ko rin ang mga remarks ni Mr. Villarreal. Nakakalungkot na may ganitong tao sa kumpanya," sabi niya sa akin. "Salamat po, sir. Hindi ko na po alam ang gagawin ko," sabi ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na hindi maging emosyonal. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. "Amanda, kailangan mong malaman ang isang bagay. Ang kumpanya natin ay may porsyento sa resort na iyon. Ang buong resort, ang buong isla, ay pag-aari ng pamilya mo," sabi niya.
Bigla akong natigilan. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isipin. Ang mga sinasabi niya ay totoo. Ang kumpanya namin ay nagdidisenyo ng mga resort para sa aming kumpanya sa resort na pag-aari ng pamilya ko. Ang aking vacation ay isang working sabbatical para mag-oversee ng mga operasyon. Doon ko napagtanto na ang buong pinag-uusapan namin ay isang napakagandang twist. Si Mr. Villarreal ay mayabang na manager, pero hindi niya alam na ang babaeng pinalalabas niyang walang kwenta ay ang may-ari ng buong lugar na gustong-gusto niyang maging part ang lahat ng kanyang paninira, ang kanyang pagiging mayabang, ang kanyang pagpapakita ng lakas ay walang kwenta. Ang aking pagkagulat ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang lahat ng aking galit at sakit ay biglang nawala. Napalitan ng isang napakagandang plano. Sir, kung ganoon po, ano po ang balak nating gawin? Tanong ko. Ikaw ang magsasabi. Ikaw ang may-ari, sabi niya sa akin. Gusto kong magkaroon ng meeting bukas. Gusto kong nandoon si Mr. Villarreal. Gusto kong makita ng lahat kung gaano siya ka-insecure, sabi ko. Naintindihan ko, sabi niya. Kinabukasan, sa isang biglaang company meeting, naroon kaming lahat. Nasa gitna si Mr. Villarreal, tila kampante na siya ang panalo. Mumiti siya sa akin, pero isang malamig na ngiti. Nang mag-umpisa ang meeting, tahimik lang ako. Nakinig ako sa mga sinasabi ng lahat. Pero nang mag-umpisa ng magsalita si Mr. Ramirez, ang aming CEO, lahat ay natahimik. Mga kasama, mayroon akong mahalagang anunsyo, sabi ni Mr. Ramirez. Mula ngayon, hindi na parte si Mr. Villarreal ng kumpanya. Siya ay tinatapos na sa kanyang posisyon dahil sa kanyang mga unethical actions, sabi niya. Nagulantang ang lahat. Nagulat si Mr. Villarreal. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Bigla akong tumayo. At para sa akin, gusto kong ipaalam sa lahat na aalis ako sa kumpanya sa loob ng 1 buwan. Magpapaalam na ako sa inyo dahil ang trabaho ko ngayon ay maging CEO ng isang resort na pag-aari ng pamilya ko, sabi ko. Bigla akong tumingin kay Mr. Villarreal na halos puti na ang mukha. At ang resort na ito ay walang ibang pag-aari kundi ako, sabi ko. Ang lahat ay tahimik. Pagkatapos ng meeting, nagtangka si Mr. Villarreal na makipag-usap sa akin. Miss Reyes, mali ang akala mo. Gusto ko lang na maging maayos ang trabaho mo. Nagkamali ako, sabi niya. Pero huli na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Ipinamukha ko sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Ang totoo, Mr. Villarreal, hindi mo lang ako pinahiya, hindi mo lang ako sinaktan, sinira mo ang pangarap ko na maging isang mahusay na profesional dahil sa insecurities mo, sabi ko. Gusto mo lang na maging maganda ako, pero hindi mo alam na ang ganda ko ay nasa isip ko, hindi lang sa mukha ko, sabi ko. Hindi na siya nakapagsalita. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. At sa mga sandaling iyon, nakita ko kung paano nawala ang lahat ng kapalaluan niya. Para siyang isang bata na nawala ng laruan. Mula noon, nasira ang reputasyon niya. Hindi na siya tinatanggap ng ibang kumpanya. Ngayon, narito ako sa aking isla. Kasama ko ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay. Na-promote ako bilang CEO ng aming resort empire. Nakikita ko kung paano gumagana ang lahat ng maayos. Nakita ko kung paano nagsimula ang lahat dahil sa mga kamay ng pamilya ko. Ang karanasan ko kay Mr. Villarreal ay isang aral sa akin. Hindi lahat ng tao ay kayang maging matatag at matapat sa trabaho. May mga tao na gusto lang nasaktan ang iba dahil sa inggit. Pero sa huli, ang karma ay laging nandyan para ibalik ang lahat. At sa kaso ko, ang karma ay bumalik sa kanya nang malaman niyang ang babaeng ginawa niyang walang kwenta ay ang may-ari ng buong isla na pinangarap niyang maging part sa huli, siya ang nawalan, at ako ay nanatiling may-ari ng lahat.